Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate po kayo. Okay? Thank you. So, Aquarius, we have Lemurian Quartz. So, Lemurian Quartz, Aquarius is a very, high vibrating crystal ito. Napakalakas ng vibration nito. Kaya naman yung ang epekto din ng crystal na to sa atin when kung kunyari meron kang dala-dala nito or hinahawakan mo or there is a Lemurian quartz around you, no, sa living space mo. Ang malakas yung vibration niya. Kaya naman maaring lalo-lalo na kung kunyari you're doing meditation, mararamdaman mo 'yan 'no, na malakas magkakaroon ka din dito ng vision, mabilis at saka mabilis at saka makikita mong malinaw 'no, sa isip mo kung ano yung message ng universe na gusto niyang iparating sa'yo. Lalo-lalo na if you are doing meditation at hawak mo 'yan, mararamdaman mo 'no, na parang ang nipis ng ang nipis ng veil between you and ng universe, between you and the divine. Kasi makikita mo kung merong vision na pinapakita sa iyo ang divine, makikita mo ng malinaw 'yan. Kung meron mga downloads of information, malinaw na maririnig mo or mapipick up no yung mensaheng yan, no, yun ang epekto, no, ng pagkakaroon ng Lemurian quartz around you. So tingnan natin kung ano pa ang ganap for Aquarius. So we have thirst. Ayan. So baka ang iba sa inyo dito Aquarius, medyo siguro hindi kayo masyadong nakakainom ng tubig, 'di ba? Maaaring nauuhaw kayo sa tubig. Baka nasa disyerto nga kayo, no? Tulad nito. Baka you are living in a desert at medyo, alam mo yun, hirap sa tubig. Parang gano'n. Pero this could be a reminder para sa iyo, no, na lalo-lalo na ngayon na yung heat index sa maraming lugar dito sa Pilipinas talagang napakataas. So kung nandiyan kayo sa lugar, no, na talagang sobrang init, make sure na lagi kayong may baon tubig or there is water, no, ready to drink at all times na nandiyan sa tabi mo. Kasi mahirap, 'di ba? Ang daming sakit, 'no, na pupuwedeng dumapo sa'yo kapag ikaw ay dehydrated. Kaya 'yun, do not deprive yourself, 'di ba, of water. Magbaon ka ng tubig, 'no, kung lalabas ka ng bahay, gano'n. So, maraming salamat, 'no, for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po 'yan sa akin. And also please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Salamat po. So, we have the Seven of Pentacles, Aquarius. Parang nakikita ninyo dito, you are nurturing something. Whatever this is na parang sinimulan ninyo. Maaaring nagsimula kayo ng enterprise, nagsimula kayo ng negosyo. So, maaaring ngayon nakikitaan mo na umaasenso. Nakikitaan mo na gumagana naman yung approach ninyo, gumagana yung diskarte ninyo, no? At nag-grow ang negosyo. Pupuwedeng gano'n ang ganap. Or it could be something else, 'di ba? It could be something else. But definitely, ang maganda rito, nakikita mo na it's growing. And since nakikita mo na it's growing, nakikita mo na lumalago naman siya. So, maybe you are expecting, 'di ba? You are expecting na talagang ito ay magtatagumpay at a certain period of time. Maybe you are envisioning, no, na makukuha mo kung ano yung goal mo rito. Kaya good for you. So we have the Fool. The Fool is a new beginning energy. Maaari ng iba sa inyo rito is going to start something new. Maybe you are going to do something na bago para sa iyo. Pwedeng
Pupuwedeng bagong trabaho, pupuwedeng ang iba sa inyo is, starting a relationship, pupuwede rin ang iba sa inyo is, um, leveling up your commitment with your person, yung mga gano'n ba, 'no? So, good for you. Maaaring yun ang maaaring pagkakaabalahan ninyo sa ngayon. And this is something 'no, na bago, totally new for you. You've never done this before. Hindi mo pa 'to na-experience ever, okay? So, what else? We have the Knight of Pentacles, ayan. So, ano ka muna ngayon ano, dahan-dahan lang ang approach. Hindi ka 'to yung nagmamadali, you are not rushing things sa ngayon. Parang ayan nga, parang naglalakad ka lang hindi ka tumatakbo. So, ibig sabihin chill ka lang, hindi ka tumatakbo, so hindi mo nira-rush yung mga bagay na ito kung ano man ito. So, maaaring, ah, parang pinag-iisipan mo pa, nagdidiskarte ka pa, kaya ka naglalakad lang, dito yung lalaki naglalakad lang siya kasi parang maingat siya 'no, sa bawat step na gagawin niya, pinag-iisipan niyang mabuti before siya mag-take ng another step, iniisip muna niya 'to. As in maingat, nagiging cautious, nagiging wary, 'no? So, pupuwedeng gano'n ang maging approach ninyo sa buhay sa ngayon, so which is good. So, we have the King of Swords. The King of Swords is someone na pupuwedeng professional ito, pupuwedeng this is someone na mayroong mataas na posisyon sa trabaho, pupuwedeng manager siya, pupuwedeng siya yung CEO, pupuwedeng pupuwedeng isa siyang politiko, nasa mataas na posisyon, puwedeng gano'n. So, maaari 'no, na kayo'y lalapit sa kanya. Maaaring makikipag-usap kayo sa kanya, maaaring meron kayong isasangguni na kung anumang bagay sa kanya, pupuwedeng meron kayong ikukonsulta sa kanya, something like that, 'no? So, what else? We have Seven of Wands. Si Seven of Wands 'no, nasa meditative pose siya. So, siguro Aquarius, for some of you, ito yung kailangan ninyo. Magnilay-nilay, magmuni-muni, mag-isip-isip, you know? At, pupuwede na ang iba sa inyo dito, Aquarius, is, um, kailangan ninyo na ibalik yung sarili ninyo sa sentro so that you can decide, um, ng maayos, clearly, sound and fair decision, yung mapagdesisyonan ninyo kung kailangan ninyong magdesisyon dito. So, there could be also people dito na are trying to intimidate you, ano? Merong mga ones dito sa baba, naka-point dito sa babae. So, parang someone dito or there could be a group of people na parang siguro tina-target ka para, alam mo yun, pababain ka dito sa kinalalagyan mo. Maybe merong mga naiinggit sa'yo kasi kadalasan yung mga inggitero at inggitera, sila lang naman na nakakapag-isip ng hindi maganda towards other people, 'di ba? Kasi baka maganda yung kinalalagyan mo sa buhay sa ngayon, maganda yung posisyon mo sa trabaho or siguro maano ka, wealthy ka, 'di ba, nakakaluwag-luwag ka sa buhay. And kapag ang mga tao naiinggit sa'yo, if there are people na naiinggit sa'yo, ibig sabihin na maaaring gusto nila kung ano ang meron ka sa ngayon. Maaaring 'yan din ang gusto nila sa buhay nila pero unfortunately sa'yo nangyayari, 'di ba? Unfortunately hindi nangyayari sa kanila. Kaya para maging ka-level mo sila, 'di ba, talagang huhugutin ka pababa na maging ka-level mo sila. Because there are people, there are people na ayaw nila ng nauungusan sila ng iba. There are people na ayaw nila na merong nakakaangat-angat kaysa sa kanila, ayaw nila na meron silang kapantay, 'di ba? Yung mga gano'n, gusto nila mas mababa sa kanila yung kinalalagyan ng ibang tao. So, there are people like that, aminin na natin na may ganyan talaga, 'di ba? Maaaring na-experience niyo na din 'yan. Kaya there could be people like that ngayon sa paligid mo, Kaya anong gagawin mo, mag-ingat ka na lang, 'di ba? Be careful of what you say, of what you do. Make sure na dapat maging vigilant ka and maging maingat ka sa mga dealings mo with other people. Okay? So what else? We have the devil energy. This could be a Capricorn person. Hmm. Devil energy is a Capricorn energy. So maaari, no?
baka hint na 'to sa'yo na yung mayroong isang tao siguro naiinggit sa'yo and that is a Capricorn person. So, possible 'yan para sa iba sa inyo but it might not be possible for others of you. So, good luck sa'yo and depende 'yan sa inyong sitwasyon, okay? Thank you for watching. Love and light. Namaste.